Sa umagang ito ay nais ng Panginoon na i-check yung ating, suriin ang puso natin. Marami gagawa ako ng katuruan kung ano, humihiling ako sa Panginoon, Lord, ano ba ang dapat kong mensahe ngayong umaga na mula sa iyo. Pero kahit anong gawin ko, bumabalik pa rin ang sinasabi ng Panginoon na ulitin mo. Ang mensahe ngayong umaga ay hindi ito bago. Bagamat ang salita ng Diyos, habang binabasa natin, isang palagi nating binabasa, subalit kapag binulay mo ang salita ng Diyos, iba ang kanyang kapahayagan. Amen po ba? Sapagkat sa bawat pagkilos ng banal na Espiritu, ang Diyos ay patuloy na nangungusap buhat sa kanyang mga salita. Isang salita, subalit saklaw ang lahat ng mga pangyayari sa buhay at lahat ng mga katanungan ay naroon sa salita ng Panginoon. So, purihin ang Diyos at buksan natin ang ating banal na kasulatan sa aklat ng Colosas chapter 2. Colossians chapter 2, beginning verse 6 hanggang verse 23. Hindi natin babasahin ito ng biglaan. Ang pag-aaral natin ngayon ng salita ng Diyos ay verse by verse interpretation. So kapag verse by verse interpretation, iba't ibang kahayagan, at umasa tayo na sa bandang huli ay ang conclusion niyan ay naroon na sa bawat verse na ating binabasa. Okay, Colossians chapter 2, beginning verse 6. Isabayan na natin, habang binabasa natin, isabay na natin ang explanation sa mga salita ng Panginoon na ating mababasa. Okay? Ang sabi rito, ang pamamagat nito ay ganap na pamumuhay kay Kristo. Hindi ko matandaan, pero naipangaral ko na ito sa inyo . Naipangaral ko na ito, kung hindi isa, dalawa, marahil. Pero, yan nga ang sabi ko, na habang binabasa natin to, iba-ibang pagkilos ng Panginoon sa kanyang mga salita. Ganap na pamumuhay kay Kristo. Ang sabi nito sa verse 6, yamang tinanggap ninyong Panginoon si Kristo, Jesus, mamuhay kayo sa paraang karapat dapat sa Kanya. Ipunto mo kaagad yun, kapatid. Ha? Ipunto natin kaagad yun. Kasi sinabi ni Apostol Pablo, yamang tinanggap ninyong Panginoon si Kristo, Jesus, mamuhay kayo sa paraang karapat-dapat sa Kanya. Pakiusap ba o utos yan? Hello? Utos yan sa bagong tipan na kung saan ay ang salita ng Diyos ay namumutawi sa bibig ni Apostol Pablo. Sapagkat tayo ay naniniwala na si Apostol Pablo ay tinasihan ng Espiritu ng Diyos para ipangaral ang magandang balita patungkol sa Ebanghelyo tungkol kay Hesukristo. So at ito ang kanyang utos. Kanino ito sinasabi? Doon sa mga taong tumanggap na kay Hesukristo. Amen? Hello? Amen po ba?
Kailangan linawin natin mabuti ang bawat salita na nakasulat sa Biblia, sapagkat ito ang gampanin na ibinigay sa akin ng Panginoon sa ating mission. Ang mission natin, enlightenment of Logos, God's words about kingdom principles. Okay. Ang Panginoon ang Apostol Pablo ay nangungusap sa mga taong tumanggap na kay Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang mga buhay. Yung mga taong nakakilala na kay Jesucristo, yung mga taong naliwanagan na ang isip kung sino si Jesucristo. Okay. Paano ba naliwanagan ang ating isip kay Jesucristo? Dati-dati, noon nandoon pa tayo sa dati nating pananampalataya, kapag narinig lang natin si Jesucristo bilang si Jesucristo, alam na natin na si Kristo ay Diyos kasi itinuro sa atin yan. Diyos Ama, Diyos Anak, Espiritu Santo. Okay. So pagdating natin sa simbahan, nakikinig lang tayo, pero pag uwi natin, hindi naman talaga natin alam kung ano dapat natin gawin. Amen po ba? Ang doktrina ay tama patungkol sa persona ng Diyos. Pero ang salita ng Diyos ay hindi binigyan diin sa buhay ng bawat mananampalataya kung ano ang dapat gawin. Para ang mga mananampalataya ay makapamuhay na karapat-dapat sa harapan ng ating Panginoon. Amen? So dito, sinasabi na Apostol Pablo, yamang tinanggap ninyong Panginoon si Kristo. Okay? Present yan. Sa buhay mo ngayon, tinanggap mo si Jesucristo. Ito ang sinasabi niya, mamuhay kayo sa paraang karapat dapat sa Kanya. Yan. Kita mo, may introduction agad ang mga sulat ni Apostol Pablo. Hindi ka na maghirap eh. Amen po ba? Kaya kapag tayo mga pastor, tayo mga lingkod ng Panginoon, kung mayroon mga pastor o sitira na mga Bible teacher na nanonood sa video ito, ipinapanalangin ko sa Diyos na nawa sa oras na ito ay makinig tayo ng salita ng Diyos, sapagkat kulang ang itinuturo ng ating simbahan kumpara sa itinuturo ng Diyos. Nawa sa mga panahon na ito, sa oras na ito, ay maraming taong nanonood sa video ito, kahit kailan na dumating sa buhay mo na ito'y ilagay sa YouTube, habang buhay na ito doon sa YouTube at mapanood ng maraming tao, at sa bidyong ito nawa makakilos ang kapangyarihan ng Diyos upang mabuksan ang kaisipan ng maraming tao patungo sa kaligtasan. Pangalawa, ang sabi diyan, manatili kayo sa Kanya. Ano mang klaseng pagsubok na dumating sa ating buhay, ang sinabi ni Apostol Pablo, manatili tayo kay Kristo. Amen? Ang sabi ni Apostol Pablo sa ibang bahagi ng kasulatan, ano ba ang makapagpahiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Ang paghihirap ba? Ang sakit ba? Ang gutom ba? Ang kahubaran ba? Ang pag-uusig, kapigatian, etc. Sabihin na natin ang lahat ng mga kahirapan. Yan ba ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos sa atin na ipinadama sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo? Ang sabi ni Pablo, hindi. Ang lahat ng iyan ay kaya-kaya nating pagtagumpayan sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Amen. Palapakan natin ang Diyos. Hallelujah! Glory to God. Hallelujah! Manatili kayo sa Kanya at isalig sa Kanya ang inyong buhay. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at laging magpasalamat sa Diyos. Okay, bigyan diin natin. Ang sabi na Apostol Pablo, magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at laging magpasalamat sa Diyos. Ano bang pananampalataya ang itinuro sa atin ni Apostol Pablo? Ano bang pananampalataya ang itinuro sa atin ng Diyos? Ang pananampalataya na itinuro sa atin ng Panginoon
sa pamamagitan ng mga apostol. Una, patungkol sa kaligtasan. Ang kaligtasan na ito ay hindi sa pamamagitan ng magawa ayon sa kautusan, kundi ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Doon mag-uugat ang ating mga gawa sa pamamagitan ng pananampalataya natin kay Jesucristo. Iyan ang pananampalatayang itinuro sa atin. Sapagkat sinabi nga ng banal na kasulatan na kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos ang sukat ikaligtas ng tao. Iniutos ng Apostol Pablo na magpakatibay tayo sa pananampalatayang iyan na itinuro sa atin. Saved. We are saved by grace. We are saved by grace. Amen po ba? Alam nyo, ang saved by grace, iyan ang napakalaking problema sa kapanahunan. Ang katuroang saved by grace, yan ang napakalaking problema sa kasalukuyang panahon natin, sapagkat naglalaban diyan ang tinatawag pananampalataya ba o ang gawa. Sapagkat sa ilang bahagi ng kasulatan, maraming mga ngaral ng salita ng Diyos na hindi nila inuunawa na mabuti ang bawat salita ng Diyos. Kaya minsan, hindi na malaman ng tao kung ano ang gagawin. Tayo ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya. Amen po ba? Akala ba natin, pinaghirapan natin? Ha? Pinaghirapan natin na magkaroon tayo ng kaugnayan kay Kristo. Wala tayong kinalaman dyan. Una, nakinig lamang tayo. Nakinig lamang tayo ng mga pangangaral patungkol kay Jesucristo. Nakinig lamang tayo ng mga salita ng Diyos patungkol sa banal na kasulatan. Kung ano ang sinasabi ng Panginoon, kung ano ang sinasabi ng mga apostol. At bandang huli, unti-unti nabuksan ang ating buhay. Ano ibig sabihin ng biyaya? Biniyayaan tayo ng Diyos ng pagkakataon na marinig natin ang salita ng Diyos patungkol kay Kristo, hanggang sa tanggapin natin si Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Maraming taong nakikinig ng salita ng Diyos. Si Jesucristo mismo ang nagsasabi, makinig man kayong makinig, hindi kayo makakarinig. Tumingin man kayo ng tumingin, hindi kayo makakakita. Hindi lahat ng tao nakikinig ng salita ng Diyos ay biniyayaan ng kaligtasan. Amen po ba? Palakpakan natin ang Diyos sa buhay natin, sapagkat ang biyaya ng kaligtasan ay dumating sa atin. Hindi natin pinaghirapan yan. Naligtas tayo sa pamamagitan ng pananampalataya sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Alam mo, kung ang isip natin, kung balansihin lang natin ang pag-unawa sa salita ng Diyos, marami nakikinig ng kapanahunan ng Panginoong Jesucristo. Laganap ang salita ng Panginoon. Walang inilihim ang Panginoong Jesucristo. Sinasabi niya, buong tapat niyang ipinapangaral ng katotohanan. Subalit mayroong mga taong hindi nanampalataya. Kaya ang sabi ng Panginoong Jesucristo sa kanila, tama ang hula ni Isaias sa inyo, mga mapagpaimbabaw nga kayo. Sapagkat sa puso nagmumula ang inyong sinasabi ng inyong mga bibig, subalit ang puso ninyo ay hindi naman nagmula sa puso ang inyong mga sinasabi. Kaya mapag-ipambabaw sila. At sinabi ng Panginoon, makinig man kayo ng makinig, hindi kayo makakarinig. Tumingin man kayo ng tumingin, hindi kayo makakikita. Kaya nung panahon ng Panginoon Kristo, nakikita nila ang mga kababalagahang ginawa ng Panginoon. Nakikita nila kung paano magpagaling ang Diyos. Ang sabi ng mga sumasampalataya, walang makakagawa ng mga kababalaghang ginawa niya malibang sumasaka niya ang Diyos. Iyan ang patutuon ni Nicodemo sa aklat ng John chapter 3, beginning verse 1. Kaya nga nasabi ng Panginoon Kristo, maliban ng isang tao may panganak na muli, hindi siya makakakita
ng kaharian ng Diyos. Maliban ang isang tao may panganak na muli, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, biyaya ng Diyos sa atin. Ang ating pananampalataya ay buhat sa Diyos, sapagkat ayon sa Hebreo chapter 12 verse 2, kung hindi ako nagkakamali, ituon natin kay Jesucristo ang ating paningin, na siyang pinagmulan ng ating pananampalataya at siyang magbibigay ng kaganapan ito. Kay Jesucristo nagmula ang pananampalataya at kay Jesucristo magtatapos ang ating pananampalataya. Amen po ba? Purihin ang Diyos, purihin ang Panginoon. Sabi pa rito, ulitin ko pagkabasa, magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at laging magpasalamat sa Diyos. Sa buhay ng bawat isa sa atin, lagi tayong magpasalamat sa Diyos. Lord, salamat. Sa dinami-dami ng tao, isa ako sa pinili mo upang ako ay magkaroon ng kaligtasan. Isa ang pamilya ko na minahal mo. Isa ang lahi ko sa kinalinga mo, Panginoon. Alam natin mga kapatid, hindi aksidente na tayo ay naglilingkod sa Diyos. Sapagkat ang sabi ng ilang bahagi ng kasulatan, bago tayo ipinanganak, pinili na tayo ng Diyos. Amen po ba? Bago tayo pinanganak, pinili ka na ng Diyos. Inari ka na ng Diyos na Kanya. Ayon kay Apostol Pablo, sa aklat ng Ephesians chapter 1 verse 4, God chose us before the foundation of the world. Bago pa nilikha ang mundong ito, nakita na ng Diyos. Hindi pa nilikha ang tao, nakita na ng Diyos ang mga mangyayari. Ganyan makapangyarihan ng Diyos. Alam na ng Diyos na magkakasala ang tao. Lahat na mangyayari, alam na ng Diyos yun. Kaya nga sabi ng Diyos kay Jeremias, sa pigi ka pa lang ng iyong ama, pinili na kita. Kaya itatag natin ang ating sarili. Hindi basta-basta ang pagkahirang sa atin ng Panginoon. Amen? Hinirang tayo ng Diyos ayon sa Kanyang panukala. Ang sabi ni Jesucristo sa aklat ng John chapter 15 verse 16, hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang humirang at pumili sa inyo upang humayo kayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Nang sa ganon, anumang hilingin niyo sa Ama sa pangalan ko ay ipagkakaloob sa inyo. Hindi natin pinili ang Diyos ang pumili sa atin. Amen po ba? Kaya hinayaan ng Diyos na makarinig tayo. Hinayaan ng Diyos na marinig natin ang Kanyang salita. Sapagkat alam mismo ni Jesucristo na kapag narinig natin ang Kanyang mga salita, tatalima tayo. Sapagkat si Jesucristo mismo nagsasabi, ang aking mga tupa ay sumusunod sa akin. Kapag narinig nila ang aking mga salita, sumusunod sila sa akin. At ang sabi niya sa mga Hudyo, hindi kayo kabilang sa aking mga tupa, sapagkat hindi kayo sumusunod sa aking mga salita. Amen po ba? Minsan pa natin papurihan ng Diyos sa kabutihan niya sa buhay na bawat isa sa atin. Purihin ang Panginoon. Hallelujah! So dito, iwanan muna natin yung verse 2. Mag-ingat kayo upang hindi mabihag ninuman sa pamamagitan ng walang kabuluhan at magdarayang aral at hindi nasasalig kay Kristo. Okay? Una, binanggit na magpakatibay. Ano ang gagawin natin sa pagpapakatibay? Sa verse 3, mag-ingat tayo. Bahagi ng ating pagpapakatibay sa pananampalataya na mag-ingat tayo. Mag-ingat kayo, sabi ni Apostol Pablo, upang hindi mabihag ninuman sa pamamagitan ng walang kabuluhan
at magdarayang aral at hindi nasasalig kay Kristo, kundi sa sabi-sabi ng matatanda at sa mga tuntunin ng sanlibutan. Okay? Pinag-iingat tayo ng apostol upang huwag tayo mabihag sa mga magdarayang aral na hindi nasasalig kay Jesucristo, kundi sa sabi-sabi ng mga matatanda at tuntunin ng sanlibutan ito. Okay? Kaya sa pag-aaral natin ng Biblia, suriin natin mabuti. Suriin natin mabuti ang mga katotohanan upang huwag tayong madaya ng mga maling aral, sapagkat kung hindi natin susuriin, kung pagbasa natin ng Biblia, dire-diretso lang, ay baka hindi natin maintindihan na mabuti kung ano ang nakasulat. Kapag nagkataon na gayon ang mangyayari, maaari tayong malinlang ng kaaway. Okay, dito sa verse 9, sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo nang siya'y maging tao. Nag-aalinlangan pa ba tayo kay Kristo? Na si Kristo ay Diyos? Si Apostol Pablo mismo nagsabi na sabi niya, sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo nang siya'y maging tao. Ang buong kalikasan ng Diyos ay nakikita kay Jesucristo nang si Kristo ay magkatawang tao. Yan din ang sinasabi ni Apostol Pablo doon sa aklat ng Colossus chapter 1 verse 15, na si Kristo ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Kaya nga may dahilan ang Panginoon nang sabihin niya kay Filipe, matagal mo na akong kasama, Filipe, pero hindi mo ako nakikilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Paanong sasabihin mo nga ipikita mo sa akin ang Ama? Hindi ka ba nananampalataya? Hindi ka ba naniniwala na ang Ama ay suma sa akin at ako ay sumasama? So yan. So dito, ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo na siya ay maging tao. Sa verse 10, okay, huwag ninyong lista kasi sinusunod-sunod ko eh. Maya pag uwi nyo, revisahin mo na lang mabuti yan. At dahil sa inyong pakipag-isa, sa verse 10, at dahil sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, naging ganap ang inyong buhay. Sakop niya ang lahat ng kapangyarihan at kapamahalaan. Yan. Okay. Hindi ka ba naniniwala sa sinasabi ni Apostol Pablo? Dahil nakipag-isa kay Kristo Jesus, ang buhay mo ngayon ay ganap na. Amen po ba? Ano ang ibig sabihin ng ganap? Perfect. Perfecto. Okay. Yan ang sinasabi ng salita ng Diyos. Nataliwas doon sa mga sinasabi ng mga mangangaral na wala daw perpektong tao. Okay? Sabi nila, wala namang perpektong tao. Alam mo, excuse me ha, kung minsan hindi nyo siguro ako pinapakinggan, pero i-review ko kayo. Kapag tayo mayroong mga pagkukulang sa harapan ng Panginoon, ang solusyon dyan ay magsisi lang tayo, mag-repent tayo. Ha? Mag-repent lang tayo. Ibig sabihin, pag nagkamali ka ba, nawala na ang kaligtasan mo? Hello? Iba yung nagkamali ka at iba yung namumuhay ka sa kasalanan. Amen po ba? Kapag nagkamali ka, kasi maraming dahilan eh. Kaya nga ang sabi ng Panginoon Kristo, ang sino man sa inyo na maging dahilan ng pagkakasala ng isa sa mga maliliit na ito, mabuti pa sa kanya ang bitinan ng malaking gilingang bato sa liig at ihulog sa dagat, kaysa maging sanhi siya ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito. Napakalaki ng pananagutan ng bawat tao na siya ang maging dahilan na ang kanyang kapwa ay magkasala. No? Ito ang itanim natin sa isip natin. Kasi ito ang sinasabi ng salita ng Diyos eh.
Dahil sa pakikipag-isa natin kay Jesucristo, naging ganap ang ating buhay. Naging ganap na kung saan ang Panginoong Jesucristo din naman ang nagsabi, no? Ang Panginoon Jesucristo din ang nagsabi, turo ng Panginoon Jesucristo at utos ng Panginoon Jesucristo sa aklat ng Matthew chapter 5 verse 48. You must be perfect as your Father in heaven is perfect. Ibig sabihin, baliwalain lang natin yung utos ni Kristo na kinakailangan maging perfecto kayo. Kung paano ang inyong amang nasa langit ay perpekto, kinakailangan namang maging perpekto kayo. Amen po ba? Iwasan natin ang pagsasabi. Kapag sinasabi mo na wala mang taong perpekto, ibig sabihin nun, namumuhay ka na sa kasalanan. Mali ang interpretasyon natin, kapatid, kapag gano'n. Sa tuwing magkakamali ka, sasabihin mo walang perpekto, ginagawa nating dahilan ang salitang ayan upang mapagtakpan lamang ang ating kasalanan. No? Huwag na wag mangyari ng ating mga pagkukulang, ang ating pagkakamali, ay gawin nating dahilan ang salitang wala namang perpekto para mapagtakpan natin yung ating kasalanan. Ang pinakamaganda, tanggapin na natin ang mali natin at magsisi tayo sa harapan ng Panginoon. Amen po ba? Na makasarap, masapakarap sa... Alam nyo, yan lang ang makapagpapaligaya sa puso ng Diyos kung tapat tayo sa Kanya Pag mali tayo, mali talaga. Huwag na natin bigyan ng katwiran ang ating mga pagkakamali. Kisyo ganito, kisyo ganyan. Huwag na natin bigyan ng katwiran. Aminin natin sa Diyos. At ang Diyos ang magbibigay sa atin ng lakas upang mapagtagumpayan natin ang lahat ng bagay na ating mga pinagdadaanan. Okay. Dahil sa verse 11, dahil sa pakikipag-isa kay Kristo, kayo'y tinuli sa laman. Kayo'y tinuli hindi sa laman, kundi sa pagwawaksi ng masamang hilig ng laman. Ito ang pagtutuling mula kay Kristo. Tingnan mo, pag binasa mo ang salita ng Diyos, iba-iba ang mga sinasabi. Kaya hindi mo po pwedeng direktahin na pag binasa mo, iisa lang ang ibig sabihin, hindi. Verse by verse interpretation, ang tawag rito. Ang paruroonan naman natin ay yung usapin patungkol sa circumcision. No? Kumo ba noong nakaraang linggo ay nabasa natin sa Biblia na ang sinabi ng mga Hudyo, kailangan tuliin ang mga nanampalataya kay Jesucristo at utusang sumunod sa kautusan ni Moises. Kumo ba tinutulan ni Pablo iyon? Ibig sabihin, tutol ba si Pablo sa pagtutuli? O tutol si Pablo sa pagsunod sa utos ng Diyos? Hindi yun ang ibig sabihin nun. Ang tinutulan ni Pablo roon ay walang iba, kundi yung prinsipyo na hindi ka maliligtas kung hindi ka ma-circumcise. Mali. Yun ang tinutulan ni Pablo. So alam na natin yun. Pero sa kasalukuyan, yun ang ating kalagayan. Ang ibig bang sabihin, manatili na lang tayong hindi circumcised dahil ang salvation ay hindi naman sa pamagitan ng circumcision, kundi sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo? Manatili ba tayo roon sa kalagayan na yon? Ang siyensya mismo ang nagsasabi, no? Ang siyensya mismo ang nagpapatotoo na ang circumcision ay mabuti sa isang lalaki. Amen po ba? Tingnan mo ang naidudulot niyan. Ang sabi ng mga matatanda, o sige, pag na-circumcise ka na, lalaki ka na, mabilis ng paglaki mo. At marami naman nagpapatotoo niyan. Di po ba? Kasi kapag hindi ka na-circumcise, may kaugnayan. Ayon sa mga sinsya, sa mga narinig ko lang sa ibang mga pastor, hindi naman ako nakapagsaliksik patungkol diyan, ay may kaugnayan daw diyan sa atay ng tao. Kaya minsan, ang hindi na-circumcise ay maputla sapagkat hindi pa malinis ng lubusan ang kanyang pagkatao o ang pisikal na katawan. Kaya nga sa banal na kasulatan, wala tayong makikita na
Pagkatapos mo ng grade 6, saka ka lang magpa-circumcise. 8 araw pa lang, sinicircumcise ng bata. No? Eh sa atin ngayon, sa kapanahonan hinayaan mo nang lumaki, bago circumcise, pero wala naman tayong sigurong nilalabag na utos ng Diyos. Ang mahalaga na circumcise ka. Kaya 8 araw, kaya 6 na taon. No? Yan ang tingnan natin. Na kung kailan mo sundin yan, ang mahalaga, susundin mo, hindi para maligtas, kundi para sa ikabubuti mo. Amen po ba? Susundin natin yan, hindi para maligtas, kundi yan ang makakabuti sa bawat lalaki na naglilingkod sa Panginoon. Kung paanong nilinis ng Panginoon ang ating puso, dapat yung panlabas nating physical na katawan, dapat malinis din. Sapagkat hindi po pwede yung espiritu lang natin ang malinis. Kinakailangan espiritu, kaluluwa at katawan. Saan mababasa yan? Doon sa aklat ng unang Tesalonica chapter 5 verse 23. Ang sabi doon, naway panatilihin ninyong malinis ang buo ninyong pagkatao, ang espiritu, kaluluwa at katawan, hanggang sa pagparito ng Panginoong Hesukristo. So yan ay kung hindi ka magpa-circumcise sa kasalukuyan, ay masyado ka namang extreme doon sa tinatawag na biyaya. Aasa ka na lang sa biyaya. Hindi mo gagawin ang mga iniutos ng Diyos na sa tingin mo naman ay makakabuti sa iyo. Amen po ba? Pero ang sabi ni Apostol Pablo, sa pakipag-isa kay Kristo, kayo'y tinuli hindi sa laman, kundi sa pagwawaksi ng masamang hilig ng laman. Ito ang pagtutuling mula kay Hesukristo. Nabanggit ko na ito noong nakarang linggo pa. So bagamat ganon ang ating pananampalataya na ang circumcision na mula kay Kristo ay yung pagwawaksi ng mga masamang hilig ng laman. Bagkus naman, ang utos ng Diyos patungkol dyan ay wag naman natin hindi sundin, sapagkat hindi mag-uutos ang Diyos ng makakasama sa atin. Amen po ba? At napatunayan ng lahat ng mga lalaki na mabuti ang circumcision. Okay. Sa verse 12, ang sabi dito, nang kayo'y bautismuhan, nalibing kayong kasama ni Kristo, at muling nabuhay na kasama niya dahil sa inyong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya. Uulitin ko ang pagbasa. Nang kayo'y bautismuhan, nalibing kayong kasama ni Kristo, at muling nabuhay na kasama niya dahil sa inyong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya. So ang bautismo na sinasabi, ito, alam naman natin na pagdideklara yan, no? Pagsasapubliko ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Kristo. Bautismo. Nagpabautismo tayo sapagkat diniklara natin ng ating buhay, tayo ay nananampalataya kay Kristo. At kalakip ng ating pagdeklara na tayo ay nananampalataya kay Kristo, dapat natin maintindihan na ang dati nating pagkatao nang ilubog ka sa tubig, mayroon tayong responsibilidad na malaman na dapat ang dati nating pagkatao ay mawala na. Iwanan na natin na dati nating pagkatao. At sa pag-ahon natin sa tubig, magpanibagong buhay na tayo. Tingnan natin ang aklat ng Roma chapter 6 verse 11. Pakibasa natin Roma chapter 6 verse 11. Okay. Ang sabi rito, kaya dapat ninyong ibilang ang inyong sarili na patay na sa kasalanan, datapwat buhay naman para sa Diyos sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. So itong verse 11, application na yon nung binasa natin sa Colossus chapter 2 verse 12. Na dapat nating ibilang ating sarili na patay na tayo sa kasalanan. Ang isang tao
Pagpatay ng isang tao, wala nang kapangyarihang pwedeng umalipin sa kanya. Amen po ba? Ang isang tao kapag namatay na, wala nang kapangyarihang pwedeng umalipin sa kanya. Halimbawa, marami tayong nararanasan sa kasalukuyan. Maraming mga katakutan. Pero ang isang taong patay, wala nang pakialam sa patay na siya, hindi ba? Hindi na siya apektado kasi patay na nga eh. So ganun din ang ipalagay natin sa ating mga sarili. Patay na tayo sa kasalanan. Hindi na tayo dapat maalipin ng kasalanan. At ang ating buhay, ay ibilang natin ang buhay nating ito, muli tayong nabuhay, mabuhay tayo bilang mga taong muling binuhay at nakipag-isa tayo sa Panginoon. At ang makita sa atin ay walang iba kundi ang kalikasan ni Kristo, hindi ang dati nating kalikasan. Iyan ang ibig sabihin ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Ano ang sabi doon? Ang dating mga bagay ay lumipas na. Ang sino mang, ulitin ko, ang sino mang na kay Hesukristo ay bago ng nilalang. Amen po ba? Ang sino mang na kay Hesukristo. Kapag nanalig tayo kay Hesukristo, nagbabagong buhay tayo. Ibig sabihin, bago ka ng nilalang. Namatay ka na at muli kang nabuhay para kay Kristo. Yan ang ibig sabihin ng born again. Namatay ka at muli kang nabuhay. Bagamat hindi mo naranasan yung kamatayang pisikal, ibilang mo na lang ang sarili mo na patay ka na sa kasalanan. At ang buhay mo ngayon ay para kay Kristo. Sapagkat hindi ka na alipin ng laman, namatay na ang iyong katawan na alipin ng laman, at ngayon ikaw ay alipin na ng Diyos sapagkat naghahari na sa iyo ang Espiritu ni Hesukristo. Yan ang ibig sabihin ng born again. At hindi lamang yan nangyayari sa mga nagsasabing born again. Ay marami nagsasabing born again pero hindi naman talaga sila born again. Katoliko ka man, etc. ka man, ano ka man, samahan mayroon ka, kapag naintindihan mo ang salita ng Diyos, maipapanganak kang muli. Sapagkat ang basihan ng kapanganakan na muli sa harapan ng Diyos ng isang tao ay walang iba kundi ang salita ni Hesukristo. Ang sabi ni Apostol Pablo, kayo ay sinilang, hindi sa pamamagitan ng hilig ng laman, sa likas na kalagayan ayon sa laman, kundi kayo ay sinilang na muli sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Okay. So ito, yun ang ibig sabihin ng born again. Ngayon nga, nakikita mo na, ngayon nga, nasa kaharian ka na ng Diyos. Kasi nga, buhay na ang espiritu mo. Buhay na ang ating espiritu. Okay. Iyon ang ibig sabihin ng verse 12. Nang kayo'y bautismuhan, nalibing kayong kasama ni Kristo at muling nabuhay na kasama niya dahil sa inyong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya. Tanong ko lang, ito bang verse na ito nagaganap na sa buhay natin? Hello? Itong verse na ito, yung verse 12, nagaganap na ba? Naging totoo na ba sa buhay natin? Totoo ba na ang dati nating pagkatao ay nalibing ng kasama ni Kristo ng bautismohan tayo? At ang buhay natin ngayon ay isa lamang ang dahilan kung bakit tayo nabubuhay, kundi ang buhay natin ay nakay Kristo. Amen po ba? Hello? Yun ang ibig sabihin. Ngayon, kung tayo ay naipinganak na muli, nasabi ko na ang buhay natin ay para kay Kristo lamang, hindi ibig sabihin na yan, pabayaan na natin pamilya natin at puro na lang gawain sa Panginoon yung ating intindihin. Kasi bahagi ng ating buhay kay Kristo ang mangalaga ng ating mga mahal sa buhay ng ating pamilya. Amen po ba? Lalo na kung tatay ka, kung ina ka, may tungkulin tayo sa ating mga anak.
na habang sila'y lumalaki, palakihin sila sa aral at tuntunin ng Panginoon. Turuan sila ng tamang landas ng buhay. Yan. Kaya nga, kapag ako maghahandog, dati nung naghandog ako ng isang bata sa Panginoon, nagaya-gaya lang ako doon sa mga, kita mo yung Bible natin, Biblia ng mga pastor. May nakalagay na rin sa likod kung paano ka maghandog mga bata. Pero sa pag-aaral ko ng salita ng Diyos, binago ng Panginoon ang aking pananaw. Imposible na maghandog ka ng bata sa Panginoon kung ang sarili mo hindi mo nahandog. Amen po ba? Hello? Hindi ba ka ipokrituhan na ikaw ay isang ama o isang ina na ihahandog mo sa Diyos ang anak mo? Para ano? Ihandog mo pagkatapos pabayaan mo lang? Sa paghahandog mo, see to it na ang buhay mo, una mong inihandog sa Diyos. At kapag naihandog mo ang buhay mo sa Diyos, dapat malaman mo na ang anak mo ay may responsibilidad ka na palakihin siya sa aral at tuntunin ng Panginoon. Amen! Palakpakan natin ang Diyos! Glory to God! Hallelujah! Kaya kung kayo kukuha ng ninang, mamili kayo. Wag yung mga kilalang tao. Ang piliin ninyong magininang ay yung mga mananampalataya. Yung tunay na mga mananampalataya, sapagkat pangalawang magulang sila. Kapag nagkulang ka, kapag may problema ang anak mo, pupunta sa ninang yan. Ay kung walang salita ng Diyos na nalagay sa puso ng ninang, ipapayo doon sa anak mo. Okay. So bakit man sali yung paghahandog sa pinag-uusapan natin? Okay. Verse 13, kayong mga hintil na dating patay dahil sa kasalanan ay muling binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Pinatawad niya tayo sa ating mga kasalanan at pinawalang bisa ang lahat ng mga kasulatan laban sa atin. Pati mga panagutang kaugnay nito, binawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa cross. Okay. Ang sabi dito, kayong mga hintil. Sino yung mga hintil? Tayo yon. Kasi hindi naman tayo mga Israelita, hindi naman tayo Hudyo sa laman Bagamat sinasabi natin na we are spiritual Israelite, kasi ang sabi ng banal na kasulatan, ang tunay na Hudyo ay yung nabago na ang puso't isipan. Ang isang tao ay tunay na Hudyo hindi sa likas na kalagayan o ipinanganak na siya ay talagang lahi ng Hudyo. Ang tunay na Hudyo ay walang iba kundi yung taong nabago ang puso at isipan. Siya ay naglilingkod sa Panginoon. Okay? So diyan makikita natin, ulitin ko pagbasa sa verse 13, kayong mga hintil na dating patay dahil sa kasalanan ay muling binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Sa ilang bahagi ng kasulatan, alin ang mga suhay ng verse na ito na magsasabi na tayo dati patay sa kasalanan? Sa aklat ng Ephesians chapter 2 verse 1, ang sabi ng Apostol Pablo, dati patay na kayo. Dati patay kayo dahil sa inyong mga kasalanan. Okay, bakit tayo patay? Dahil sa ating mga kasalanan. Patay ang ating espiritu. Buhay ang ating katawan, pero yung ating espiritu ay patay. Bakit patay? Kasi wala tayong kaugnayan sa Diyos. Amen po ba? Iyan ang mga bagay na itinuro ko sa inyo ng mga nakaraan, na mahalaga na maintindihan natin ang bumubuo ng espiritu. Ang bumubuo ng espiritu ay number 1 ay communion, intuition, and then conscience. Pagdating sa kaluluwa, our mind, our emotion, and then our will. At pagdating naman sa katawan ay walang iba, buto, laman at dugo. Ang nawala sa atin ng mga tao ay komunyon.
Kapag hiwalay tayo sa Diyos, yan ang tinatawag na kamatayang espiritual. Subalit, salamat sa Diyos dahil kay Kristo Jesus ay muli tayong naibalik sa Ama. Amen? Parapakan natin muli pa ang Diyos. Hallelujah! Kaya buhay na tayo ngayon eh. Kaya tayo ay masigla ng nakikinig ng salita ng Diyos. Kaya tayo ay may conviction na sa buhay natin. Sapagkat ang Espiritu ng Diyos ay nakaangkla na sa buhay natin. Amen po ba? Nandito na sa atin. Kasi hindi maninirahan, ang Espiritu Santo na banal ay hindi maninirahan sa puso ng isang taong makasalanan. Hello? Hindi maninirahan yan sa puso ng taong makasalanan. Kailan nangyari na ang Espiritu ng Panginoon na nanirahan sa puso natin, sa buhay natin? Nung time na tayo ay magdesisyon na magsisi ng kasalanan at magbalik loob sa Diyos. Kahit na hindi sumusunod sa kautusan ng mga hintel, nung time na marinig nila ang pangangaral tungkol kay si Kristo patungkol sa kaligtasan, tinanggap sila ng Diyos dahil sa kanilang pananalig. Purihin ang Panginoon. Okay. Dito sa letter B, verse 13, letter B, pinatawad niya tayo sa ating mga kasalanan at pinawalang bisa ang lahat ng kasulatan laban sa atin, pati mga pananagutang kaugnay nito. Pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa cross. Alam mo, masyadong controversial ang verse 14 na ito. Ito ang dahilan kung bakit minsan nakikinig ako mga debate. Kasi pinag-aaralan ko ang mga katwiran ng bawat mga grupo. Nalulungkot ako sapagkat ang sabi, alam mo, napakalaking grupo sila. Kilala sila sa buong mundo. No? Lalo na sa atin, no? Nagsasabi na born again. Nakakalungkot sapagkat ang sabi nila, bakit pa natin susundin yung mga kautusan na yan? Ipinako na ni Kristo sa cross yan. Hindi na natin dapat sundin yan. So yan. Yung mga maraming kautusan na hindi na. No, kamukha ng araw ng pamamahinga, kamukha ng mga isitira na mga basta maraming kautusan. Hindi na sinusunod sapagkat ang katwiran nila, ang kautusan na yan ay ipinako na ni Kristo yan sa krus. Kasama yan na napako sa krus. So yan. Pero hindi nila, tingnan mo, bulayin mong mabuti. Pinatawad niya tayo sa ating mga kasalanan at pinawalang bisa ang lahat ng kasulatan laban sa atin, pati mga pananagutang kaugnay nito. Kailan ito nangyari? Hello? Kailan nangyari? Kasi ang tinutumbok ng banal na kasulatan ay walang iba kundi ang mga hintil at maging ang mga Hudyo, parehas lang yon. Kailan nangyari na pinawalang bisa ang lahat ng kasulatan laban sa atin? Pati mga pananagutan, kaugnay nito. Kailan nangyari yan? Ha? Nangyari yan. Kasi nangyari yan nung si Kristo ay mamatay sa cross. No? Sa kanyang pagkapako sa cross, tinubos niya tayo sa ating mga kasalanan. Buksan natin ang banal na kasulatan. Basahin ninyo dyan sa aklat ng Galatia chapter 3, verse 13. Pastor Jensen, Galatia chapter 3, verse 13. Tinubos tayo ni Kristo sa sumpa ng kautusan. Oh, okay. Galatia chapter 3, verse 13. Tinubos tayo ni Kristo sa sumpa ng kautusan. Tuloy. Kasi kautusan na parang isang sinumpa, sapagkat isasaad sa kasulatan, sinumpa ang bawat pinisin sa puro tao. Tinubos niya tayo upang ang mga pagbabalang pinangako ng Diyos kay Abraham sa ikamutan ng mga hindi, sa
pinangako ng Diyos. Amen. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Tanong ko ka na, kailan nangyari? Alam natin na sa lumang tipan, maraming mga tao, ang mga Hudyo ay nagkakasala. No? So, para mapatawad ng Diyos ang kanilang kasalanan, kinakailangan nilang maghandog. At sa paghahandog nila ng mga hayop na yan, ay tunay na yan ang naging dahilan para makapagtimpi ang Diyos na huwag silang parusahan sapagkat nag-alay sila para sa makasalanan. Kapag binasa natin aklat ng mga Leviticus, iba't ibang klaseng pag-aalay ang ginagawa ng mga Hudyo para sa kasalanan. Basahin natin yon. Maraming klaseng alay, mga handog. Naghahandog sila para maglubag ang loob ng Diyos sa nagawa nilang kasalanan at nang sila hindi napaparusahan. Subalit, nung hindi pa namatay si Jesucristo, ang mga tao ay walang pag-asa. Walang pag-asa na mapatawad ng lubusan ng kasalanan sapagkat ang mga handog, ang mga dugo ng mga turo, mga tupa na inihandog ay hindi sapat para makapawi ng kasalanan ng tao. Natatakpan lamang ang kasalanan ng tao. Kung kaya't sa pasimula pa, ang tao, kung makikita natin ang mga tao, ay nagkakaroon sila ng kaligtasan. Ibinilang na matuwid si Abraham, ibinilang na matuwid si Noe, ibinilang na matuwid si Enoch, ibinilang na matuwid si Job dahil sa kanilang pananalig sa Diyos. Dahil sa kanilang pananalig at hindi sa pamagitan ng pagtupad sa kautusan. Kaya from the beginning, ang kaligtasan talaga ay sa pamagitan ng pananampalataya at hindi sa pagtupad sa kautusan. Ngayon, bakit ba ibinigay ang mga kautusan na yan? No? Bakit ibinigay ang kautusan? Sa Galatia, doon din natin makikita. Tingnan ko lang kung matatandaan ko pa. Galatia chapter 3 verse 19 na ang sabi dito, kung gayon, bakit ibinigay ang kautusan? Idinagdag ito upang maipakita kung ano ang paglabag hanggang sa dumating ang pinangakuan, ang inapo ni Abraham. Ibinigay ang kautusang ito sa pamamagitan ng mga anghel sa tulong ng isang tagapamagitan. Okay. Yan ang purpose na ibinigay ang kautusan para malaman natin kung anong kasalanan sa harapan ng Diyos. Amen po ba? Hello? Hindi kayo nag-i-amen. Mukhang wala akong kausap. Amen po ba? Alam natin kung ano ang dahilan kung bakit ibinigay ang kautusan. Sapagkat iyan ang batayan kung ikaw ba ay nagkakasala sa harapan ng Diyos o hindi. Kaya huwag natin baliwalain ang kautusan. Kahit tayo na sa ilalim ng biyaya, dapat alam pa rin natin sapagkat ang biyaya ay dumating sa ating buhay sa magitan ng ating pananalig kay Jesucristo. At mapapatunayan ng biyaya ay totoo sa buhay mo kung ikaw ay binigyan ng biyaya ng kaligtasan. Ang tunay na biyaya ay yung mapapatotoo mo na wala ka na sa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan. Amen po ba? Ang isang tao ay mapapatunayan na nasa ilalim ng biyaya ng Diyos kung siya ay hindi alipin ng kautusan. Ang isang taong patuloy na nagkakasala ay alipin ng kautusan. Pero ang taong hindi nagkakasala dahil binigyan siya ng Diyos ng kapangyarihan para mapagtagumpayan ang sanlibutan, sa harapan ng Diyos siya ay binibilang na malaya. Kasi namatay na siya sa kanyang sarili. Wala nang pupwedeng alipinin pa ang kasalanan sa kanya sapagkat ang buhay niya ngayon ay inalay na niya sa Diyos. Purihin ang Diyos. Minsan pa, palakpakan natin ang Panginoon. So dito, sabi niya sa verse 14, pinawalang bisa ang lahat ng kasulatan laban sa atin. No? Kasi nga, mayroon tayong pananagutan eh. Convicted tayo sa kasalanan.
Kaya sapat ang dugo ni Kristo, sapat ang kamatayan ni Kristo para yung lahat ng mga nagawa nating kasalanan ay pawalang bisa. Inalis ang pananagutan natin. Kasi pinatawad na nga tayo eh. Bakit ba papananagutin pa tayo? Sa mga kasalanan na gawa natin, kasi pinatawad na nga tayo. At kailan nangyari na pinatawad tayo ng Diyos? Nung tayo'y magsisi at magbalik loob sa Panginoon sa pamagitan ni Jesucristo. Amen po ba? So dito, nangyari na mula sa pagkakasala, dati wala kang pag-asa na mapatawad ang kasalanan mo. Subalit, nung malaman mo ang Ebanghelyo patungkol kay Jesucristo, na ang kanyang kamatayan ang nag-aalis, ang sabi ni Apostol Juan, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Nung malaman natin yan, nung lumapit tayo sa Panginoon, ang taglay-taglay nating mga kasalanan na nakaabang sa atin ang kaparusahan dahil mayroon tayong pananagutan sa Diyos. Ang sabi niyan, pinawalang bisa. Pinawalang bisa yun dahil sa ginawa ni Kristo. Ngayon kung pinawalang bisa, ang dati mong mga kasalanan, wala ka ng pananagutan. Amen po ba? Naintindihan po ba natin? Yung dati mong mga nagawa, nung hindi ka pa mananampalataya, inalis na ng Diyos yun, binura na. Iyan nga ang sabi doon sa prinsipyo ng Bagong Tipan, sa aklat ng Jeremiah 31, beginning verse 31, at saka Hebreo chapter 8, nababasa natin. Mapalad ang taong nilimot na ng Diyos ang kanyang mga kasalanan. Amen po ba? Naintindihan natin mabuti? Mapalad ang taong nilimot na ng Diyos ang kanyang mga kasalanan. Kailan nangyari? Noong humingi tayo ng tawad kay Kristo. So iyon ang ibig sabihin na pinawalang bisa. Hindi ibig sabihin na wala nang bisa ang kautusan. Amen po ba? Hindi ibig sabihin na ang kautusan ay walang bisa. Hanggang ngayon ay walang bisa na. Hindi ang kautusan ang pinawalang bisa. Ang pinawalang bisa ang ating mga pananagutan sa kautusan. Amen! Hallelujah! Palakpakan mo ang Panginoon. Hallelujah! Ay kung pinawalang bisa ang kautusan, di ibig sabihin laban yan sa sinasabi ng Panginoon Kristo. Sa aklat ng Matthew chapter 5, beginning verse 17, ang sabi ng Panginoon, huwag niyo akalain na parito ako upang pawalang bisa ang kautusan. Naparito ako upang ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. O si Jesucristo, ginanap niya ang kautusan. Tayo pang nanalig. Kung tayo na nanalig kay Jesucristo, kung anong ginawa ni Kristo, ganun ang gawin natin. Bilang pakipag-isa sa Kanya. Ang sabi ng ibang mga ngaral, ang kautusan na yan ay naipako na sa krus yan. Kasi nakalagay dito, pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Hindi naman sinasabi dito na ang kautusan ay pinaki. Hindi naman sinasabi dito na ang kautusan ay pinako sa krus eh. Pinawi niya ang mga pananagutan at ang lahat ng ating pananagutan ay ipinako na sa krus yan. Napatawad na yan dahil sa kamatayan ni Jesucristo. So, purihin ang Panginoon. So, hanggang ngayon, ang kautusan ay may bisa. No? May bisa. Kaya nga madalas kong sinasabi, we are not under the law, but still, the principle of God's Word still exists. Wala na tayo sa ilalim ng kautusan. Kasi nga, naipanganak natin muli. Subalit, ang prinsipyo ng kautusan ng Diyos ay patuloy na umiiral yan. Okay. Kaya ang pananaw natin dito, ang sabi ng iba, lalo na yung, hindi ko lang babagitin, hindi ko lang babagitin sa samahan kasi nga, minsan nabanggit ko na, bandang muli naisip ko, hindi dapat, baka sabihin nila naninira ako ng samahan. Ang mga katuruan lang aking banggitin, marami nagtuturo na sinasabi nila, okay lang na magkamali ka kasi saklaw naman ng pagkatubos sa iyo yan. Okay lang na magkamali ka. Okay ba na magkamali ka?
Hello, okay ba? Hindi okay. Ang okay riyan, kahit magpakamali ka, may pagkakataon ka pang mapatawad kung ikaw ay magbalik loob sa Diyos. Amen? Yan ang okay, sapagkat pinangako mismo ng Diyos yan sa pamagitan ng 1 John chapter 1 verse 9. Kung tapat sa ating puso na humingi ng tawad sa Diyos, ang Diyos naman ay tapat at banal na tayo ay patatawarin. Hindi naman ibig sabihin pag tinanggap mo na si Kristo, hindi ka na magkamali. Magkakamali pa rin tayo kasi nasa salibutan pa tayo. Pero dahil nandyan sa atin ang Espiritu ng Panginoon, nariyan ang conviction lagi sa lahat ng ating nagawa. Kaya hindi nagtatagal. Kapag nagkamali tayo, umiiyak tayo, Lord, patawarin mo po ako. Sapat yan. Sapat ang salita ng Diyos para patawarin ka. Kaya, ang ibig sabihin, hindi ko mo ligtas ka na, hindi ibig sabihin pag nagkamali ka, ay mapupunta ka na agad sa impyerno. Amen po ba? Pag ligtas ka. Kung alam mo ang dapat gawin. Amen. Subalit, dahil sa kakulangan, kung minsan, dahil sa mga katuruan na kumakalat, napakadelikado ang sasabihin mo. Minsan mo lang pagsisihan. Sapat na, tama na. Huwag ka na magsisi araw-araw. Sisi ka ng sisi, gawa ka naman ng gawa ng mali. Bakit sino ba nagsasabing hindi ka na magkamali? Di ba? Kaya dapat nga ang buhay natin, sabi ng banal na kasulatan, araw-araw nababago yan, nababago ayon sa pagkalikha ng Diyos sa atin na kalarawan ni Kristo. Kaya ang punto riyan, hindi baliwala ang kautusan. Ang kautusan ay hindi naipako sa cross. Ang naipako sa cross, walang iba kundi ang ating kasalanan na pinatawad na ng Diyos. No? Kaya magsikap tayo na huwag tayo magkasala. At kung hindi, nanghihina tayo at nagkamali tayo, lumapit lang tayo sa Panginoon sapagkat si Kristo ang tagapamagitan natin sa Ama. Amen po ba? Si Kristo ang tagapamagitan. Sabi nga ng Panginoon, hindi ba? Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapamuroon sa Ama. Walang makaparoon sa Ama. Anong ibig sabihin na walang makaparoon sa Ama? Kahit ano gawin mo, hindi ka pakikinggan ng Ama. Pakikinggan lang tayo ng Diyos. Makakarating lang tayo sa Diyos ang mga dalangin natin sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Kristo. Amen? Palakpakan pa natin ang Diyos. Huwag natin tipirin ang Panginoon. Hallelujah! Kaya napakahalaga na makilala natin ang kabutihan ng ginawa ng ating Panginoon. Napakahalaga na malaman natin kung gaano kadakila ang ginawa ng ating Panginoong Kristo. At makilala natin kung gaano kadakila ang Ama na natiis ng Ama na ang kanyang anak ay magdusa para lamang sa kaligtasan natin. Pahalagahan nating mabuti ang pagmamahal ng Diyos na ibinigay sa atin sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Dito sa verse 15, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa cross, nilupig niya ang mapinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Ang mga ito ay parang mga bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. Hindi ba minsan nasabi ko na si Satanas ay talunan na? Hello? Nilupig na kasi. Tinalo na ng Panginoon eh. Kailan? Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Ulitin ko pagbasa. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa cross, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Ano ba ang naghahari sa sanlibutan na ito? Ang naghahari sa sanlibutan na ito, walang iba kundi mga ayon sa aklat ng Ephesians chapter 6, sa kalawakan, namamayani roon ang mga prinsipe ng kadiliman. Ang mga kalaban natin ay hindi mga tao kundi ang mga kapangyarihan sa kalawakan. No? Kung babasahin natin Ephesians chapter 6, pero ang lahat ng kapangyarihan sa sanlibutan na ito
Ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway sa sanlibutan na ito, nang si Kristo ay mamatay sa krus at Kalbaryo, nilupig na lahat yan ng Panginoon. Amen po ba? Nilupig na lahat ng Panginoon. At ang sabi nito, ang mga ito ay parang mga bihag na kanyang pinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. Ito ang sabi ni Apostol Pablo. At ano naman ang sabi ng ating Panginoon Kristo? Pagkatapos na siya'y muling mabuhay, pagkatapos na siya'y mamatay at muling mabuhay, anong sabi ng Panginoon? Sa aklat ng Matthew chapter 28, bago niya utusan ang kanyang mga alagad, ang sabi ng Panginoon, ang lahat ng kapangyarihan sa langit, sa lupa, ay ibinigay na sa akin. Kaya humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa at turuan na sumunod sa lahat na pinag-uutos ko. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Amen? Amen! Palakpakan ng Diyos! Hallelujah! Mayroon bang kapangyarihan sa mundong ito na hindi napailalim sa kapangyarihan ni Kristo? Hello? Hello, ito na ngayon. Bakit tayo nababalisa? Ha? Alam nyo, maging ang kapangyarihan ng kamatayan ay pinagharian na yan ni Kristo nang siya ay mamatay. Amen po ba? Okay, aminin natin. Lahat naman tayo takot mamatay. Tama ba? Bakit? Ako, pinapanalangin ko na tayo bigyan ng Diyos ng mahabang buhay. Bakit? Kasi marami pa tayong gampanin eh. Marami pa tayong gagawin. Amen po ba? Ay, pero kung wala din lang, nandyan pa yung apo natin. Nandyan pa yung anak natin na kailangan ng kalinga natin. Ibig sabihin, gusto pa natin makasama ang ating mga mahal sa buhay. Pero kung luluobin ng Panginoon ang kapangyarihan ng kamatayan, huwag yan maging dahilan para bumaliktad ang iyong pananampalataya. Amen. Hindi dapat mamayani yan sapagkat ang kapangyarihan ng kamatayan ay nilupig na ng Panginoon. Kailan nangyari? Sa hardin ng Getsemane. Alam ng Panginoon na siya mamatay. Pero ang ano sabi ng Panginoon? Father, not my will, but your will be done. Masasabi ba natin? Not my will, but your will be done. Hindi ang kalooban ko, Ama. Sabi ko nga kung minsan, ang lahat ng naramdaman ng tao, naramdaman naman lahat ng Panginoon sa Kristo. Si Kristo ay naranasang tumangis. Si Kristo ay naranasan na nabalisa siya nung siya ay nasa punto na ng pagdurusa. At hiniling niya sa Diyos, Ama, kung baga maaari, ilayo mo sa akin ang saro ng paghihirap na ito. Subalit hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang masunod. Nagpasakop siya sa Ama. Nawalan ng kapangyarihan ang kamatayan sa kanyang buhay. Alang-alang sa paglilingkod niya, sa pagsunod niya sa kalooban ng Ama. Amen po ba? Kaya iyon ang dahilan. Kaya sabi ng Biblia, ang kahuli-hulihang pinasuko ni Kristo ay walang iba kundi ang kapangyarihan ng kamatayan. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo sa aklat ng Korinto, nasaan ngayon kamatayan ang kamandag mo? Nasaan ngayon ang kamandag ng kamatayan? Walang kamandag ng kamatayan. Sapagkat ang lahat ng sumasampalataya, kahit mamatay, sa pagbabalik ng Panginoon ay muling mabubuhay. Amen! Palakpakan ng Diyos! Glory to God! Hallelujah! Sakitin tayo ng ilibing ng mamatay. Hindi maganda ang kondisyon ng katawan. Subalit ang sabi ng Biblia, nung muli tayong buhayin, ay glorified body na. Banal, kompleto, walang kapintasan. Yan ang sinasabi ng Biblia. Kung babasahin lang natin, alam mo, binabanggit ko lang yan. Kasi binabasa ko, binabasa. No? Ay sana, huwag naman sobra pagbabasa. Ako, sa kagustuhan kong mabasa ng gusto ang Biblia, yan siguro naging sanhi na ang mata ko ay nagkaroon ng depresya. Araw-araw. Okay?
So dito, pero yung pagsisikap ko naman ay nagbunga naman. Kaya kung minsan, kahit pag nagsalita ako, babanggitin ko na lang ang salita ng Panginoon, hindi ko na bubuklatin kasi inilagay ko na lahat sa puso ko ang salita ng Diyos. Dito sa verse 15, okay, sa verse 16, ang sabi rito, kaya't huwag na kayong pasasakop sa anumang tuntunin tungkol sa pagkain o inumin, tungkol sa kapistahan, sa bagong buwan o sa araw ng pamamahinga. Ang mga ito'y anino lamang ng mga bagay na darating at si Kristo ang kaganapan nito. Ito na. Sabi na, Pastor, sinasabi ko na nga ba, yung itinuturo mo mali eh. Okay. Ako na mismo ang nag-create ng kaisipan para i-criticize yung itinuturo ko. Kasi minsan naghihintay ako sa inyo magtanong, hindi kayo nagtatanong eh. Okay? Sabi niyan, ulitin ko, kaya huwag na kayong pasasakop sa anumang tuntunin tungkol sa pagkain o inumin, tungkol sa kapistahan, sa bagong buwan o sa araw ng pamamahinga. Ang mga ito'y anino lamang ng mga bagay na darating at si Kristo ang kaganapan nito. Totoo o hindi? Pastor Jensen, totoo o hindi? Yung nakasulat. Totoo. Totoo yan. Kaya lang, dahil verse by verse ang ginagawa natin interpretasyon, hindi na tayo nagpapasakop sa mga tuntunin patungkol sa pagkain at inumin. Amen po ba? Sino ba ang nagpapasakop dito sa tuntunin tungkol sa pagkain at inumin? O sa kapistahan? Sinisilibra pa ba natin ang kapistahan na nakasulat sa Biblia? Sa araw ng pamamahinga, nagpapasakop pa ba tayo? Hindi na, hindi ba? Pastor, bakit mo tituro patungkol sa pagkain? Ang pagkain at inumin dito na sinasabi ay walang iba kundi yung mga tuntunin patungkol sa pagkain na mga inaalay doon sa paghahandog. Amen po ba? Kung babasahin mo ang aklat ng kautusan, mababasa mo ang paano ang gawin na paano mo sundin ang mga tuntunin patungkol sa pagkain na mga pagkain na inihandog doon sa dambana. Kasi may mga utos na ihandog ninyo sa dambana at pagsaluhan ninyo yung mag-anak, uubusin ninyo, etc. At yan ay kakainin ninyo sa lugar na banal, etc. Maraming katuntunin patungkol dyan. Patungkol sa mga inumin, mayroon mga ano doon. Walang kaugnayan yung verse na ito sa mga pagkain na ipinagbawal ng Diyos. Amen po ba? Bakit? Bakit? Kasi ang sabi dito, ang mga ito'y anino lamang na mga bagay na darating na si Kristo ang kaganapan nito. Kaya hindi na natin sinusunod yung mga pagkain, ang mga tuntunin patungkol sa mga pagkain sa paghandog, etc. Dahil nung mamatay si Jesucristo, ginampanan na ni Kristo yon. Amen po ba? Kaya ang ginagawa, alam mo, ang tuntunin sa pagkain, hindi ka po pwedeng kumain na hindi ka namumuhay sa kabanalan, etc. Napakaraming mga tuntunin kung basahin niyo aklat ng Leviticus. At ang mga bagay na nakasulat doon sa kautusan, sa mga tuntunin patungkol sa mga pagkain na yun at inumin, nang si Kristo ay ialay niya sa kanyang buhay. Pinalitan ni Kristo ang mga handog na yun. Pinalitan niya ang handog na yon sapagkat ang sabi na banal na kasulatan, ang mga turo at mga handog na susunugin ay hindi mo ibig. Kaya naihanda mo ang aking katawan upang maging handog sa ipagkapakatawad ng lahat ng kasalanan. Nakalagay niya sa aklat ng Hebreo. So dahil sa ginawa ni Kristo, yung mga gampanin dapat na gampanan natin sa lumang tipan patungkol doon sa mga kapistahan, akala natin pag binasa natin yung araw ng pamamahinga, akala natin yung araw ng pamamahinga ay yung ikapitong araw. Napakarami ng araw ng pamamahinga na mabasa ka sa Bible. Araw ng kapistahan, ipinangingilin nila yan. Buwan ng Abib, ipinangingilin na araw ng pamamahinga yon. Maraming araw ng pamamahinga ang sinasabi sa
lumang tipan, hindi lamang yung ikapitong araw. Iyon ang tinutukoy na Apostol Pablo, na ang lahat na magampanin patungkol sa mga tuntunin na yon, anino lamang yung ng mga bagay na darating, at si Kristo ang kaganapan nito. Nung ialay ni Kristo ang kanyang buhay sa cross, nagampanan na lahat yun. Ginanap na ng Panginoon yun. Kaya wala na tayong gagawin kundi ang sumunod na lang kay Kristo. Dahil inalay ni Kristo ang kanyang buhay, ang tinapay ng buhay, yung ostya, yun ang sumisimbolo sa katawan ni Kristo. Si Kristo na yung ating kinakain, hindi na yung kordero, hindi na yung toro. Amen po ba? Mababasa natin sa aklat ng Juan, ang sabi ng Panginoon, kung hindi inyo kakanin yung aking katawan, hindi kayo kabilang, wala kayong kaugnayan sa akin. Kaya dapat natin maintindihan na ang pagkain natin ng ostya, huwag lang kain ng kain tayo. Tiyakin natin na ang puso natin ay malinis sa harapan ng Diyos. Tiyakin natin na ang puso natin sa kabila ng mga pagkukulang tayo. Nawa ang puso natin ay mayroong hangarin na patuloy na magkaroon tayo ng kauhawan sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Para na sa ganon, maging karapat-dapat tayo sa katawan ni Kristo. Amen? At sa kanyang dugo, ang sabi ni Kristo, ang aking dugo ay tunay na inumin. Amen? Binanggit dito, huwag na tayo pasakop sa pagkain at inumin. Ang inumin natin ngayon ay walang iba, kundi ang pag-aalala natin sa kamatayan ni Kristo. Ang tunay na inumin ay walang iba, kundi ang dugo ni Jesucristo, na siyang lumilinis ng ating mga kasalanan. So, ang kautusan na nababanggit dito, walang kaugnayan yan sa natural law na sinasabi doon sa Leviticus chapter 11. Ang yan ay nakaugnay roon sa mga gampanin at tuntunin patungkol sa kabanalan, patungkol doon sa tuntunin, sa paghahandog at pagkain ng mga handog. Kung paano iinumin ang mga katas ng ubas na dinadala nila roon, kung paano kakainin ang mga handog, mga pamamaraan, maraming gampanin. So, balit pinasimple ng Diyos ang gawain sa magitan na lang ng isang paghahandog ang katawan ni Kristo. Tinapos na lahat ng Panginoon ang mga gampanin na yon. Amen po ba? Yun ang ibig sabihin ng verse na yan. Kaya kapag nabasa natin yan, huwag babaliktad ang isip mo na ang akala mo ang mga pagkain na sinasabi at inumin dyan ay patungkol doon sa Leviticus chapter 11. Hindi po. Yan ay patungkol doon sa ceremonial law na ating pinag-aaralan sa Lumang Tipan. Sa verse 18, huwag kayong patatangay sa mga nagpapakita ng maling pagpapakumbaba sa kanilang pagsamba sa mga anghel. Ipinamamarali nilang nakakahigit nilang sila'y nakakahigit sa inyo dahil sa kanilang mapangitain, ngunit ang totoo, nagyayabang lamang sila. Hindi sila napapasakop kay Kristo na siyang ulo at may kapangyarihan sa buong katawan na nagkaugpong-ugpong sa pamamagitan ng makasukasuan at mga litid. Siya ang nangangalaga at nagpapaunlad nito ayon sa pag-unlad na ninanais ng Diyos. Ituloy natin. Sa verse 20, namatay na kayong kasama ni Kristo at wala na sa kapangyarihan ng mga espiritong naghahari sa sanlibutan. Bakit pa kayo sumusunod sa mga alituntunin tulad ng huwag hahawak nito, huwag titikim niyan, huwag hihipon yon? Ang mga ito'y utos at aral lamang ng tao tungkol sa mga bagay na nauubos. Sa biglang tingin, tila nga nakakabuti ang ganitong pagsamba sa mga anghel. Ang maling ginagawa nilang pagpapakumbaba at pananakit sa katawan, ngunit ito'y hindi nakapagpigil sa pagmamalagbis ng laman. Alam nyo, masyadong critical ang mga verses na ito. Kailangan maintindihan natin ito. Alam mo, pinagsisikapan ko itong turo sa inyo upang huwag masumpungan ng Panginoon na mayroong akong kakulangan sa pangangaral ng kanyang mga salita.
Ang sabi dito, no? Dito sa verse 20, namatay na kayong kasama ni Kristo at wala na sa kapangyarihan ng mga espiritu na naghahari sa sanlibutan. Bakit pa kayo sumusunod sa mga alituntunin? Tulad ng huwag hahawak nito, huwag titikim yan, huwag hihipon yon. Ang mga ito'y utos at aral lamang ng tao tungkol sa mga bagay na nauubos. Alam mo, kung hindi natin intindihin ng mabuti, ito ang dahilan kung bakit natin sinusuri na mabuti ang salita ng Diyos, sapagkat si Kristo mismo ang nagsasabi, kahit tuldok sa kautusan, hindi mawawalan ng bisa yan. Alam niyo ba, bawat kuma dyan, ang bawat kuma at tuldok mahalaga? Amen po ba? Mahalaga yan. Kaya intindihin natin mabuti ito. Ang maling ginagawa nilang pagpapakumbaba at pamnakit sa katawan, ngunit ito hindi nakapagpapigil sa maling pagmamalagis ng laman. Ang sabi nito, bakit ba tayo sumusunod? Ang mga sabi diyan, ang mga ito'y saan ba nagsimula? Bakit pa kayo sa letter B, verse 20, bakit pa kayo sumusunod sa mga alituntunin tulad ng huwag hahawak nito, huwag titikim yan, huwag hihipon yon? Alam nyo ba na ang mga salitang ito ay nakasulat din doon sa aklat ng mga Leviticus, utos din ito ng Diyos? Hello? Kung hindi mo unawain mabuti, iisipin mo, ay baliwala na pala. Lipas na pala yon. Ibig sabihin, pinahihintulutan na pala ng Diyos na gawin natin yon. Kasi sinabi naman, huwag kang iipo ng patay, huwag kang iipo ng mga patay na hayop. Karumal-dumal yon. Huwag kang titikim yan. Nakasulat din yan sa aklat ng Leviticus. Pero intindihin natin ang sunod na mga talata na sinasabi. Nasabi dyan, sa verse 21, ang mga ito'y utos at aral lamang ng mga tao. Hindi pala utos ng Diyos yon. Aral iyon ng mga tao. Hello? Aral ng mga tao tungkol sa mga bagay na naubos. Sa biglang tingin, tila nga nakakabuti ang ganitong pagsamba sa mga anghel. Ay hindi naman pala Diyos ang sinasamba nila eh. Mayroon silang panununtunan ng ganon, pero ang sinasamba nila, hindi yung Diyos na sinasamba natin. Ano ang sinasamba nila? Mga anghel. Alam nyo ba, sabi ko nga, para ma-interpret natin ang Biblia, tingnan natin ang panahon ng pagkasulat, sino ang kausap, sino ang mga taong kausap. Ang mga tinutukoy dyan ay walang iba kundi ang mga hintil na dating mga pagano. Amen po ba? Mga hintil na dating mga pagano na nahirati sila sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Mamaya malalaman natin kung sino mga Diyos na sinasabi dyan. Nahirati sila sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, at sa pagsamba nila sa mga Diyos-Diyosan ay mayroon din silang mga panuntunan na ganoon. Subalit nung tanggapin nila si Jesucristo, patuloy pa rin nilang ginagawa ang mga bagay na yon. Kaya kinurik na sila ni Pablo na huwag nyo nang sundin yan. Kasi maliwanag na ang ginagawa nila hindi pagsamba sa Diyos, kundi pagsamba sa mga anghel. Tama ba? Okay, tuloy natin ang basa. Tila nga nakakabuti ang ganitong pagsamba sa mga anghel. Ang maling ginagawa nila, pagpakumba at panakit sa katawan, ngunit ito'y hindi nakapagpigil ng pagmalbis ng laman. Sino bang Diyos-Diyosan ang tinutukoy dito? Kung mababasa mo aklat ng mga gawa, no? Aklat ng mga gawa, chapter 14. Buksan natin ang ating banal na kasulatan. Aklat ng mga gawa, chapter 14, beginning verse 8. Okay? Sabayan na niyo ako at babasahin ko. Ang sabi dito,
Sa Listra, may isang lalaking di makalakad sapagkat siya ay lumpo mula sa pagkabata. Nakaupo siya at nakikinig sa pangangaral ni Pablo. Nang makita ni Pablo na ang lumpoy may pananampalataya upang mapagaling, tinitigan niya ito at malakas na sinabi, "Tumayo ka ng tuwid." At dumukso ang lalaki at nagpalakad-lakad. Nang makita ng mga taong bayan ang ginawa ni Pablo, sumigaw sila sa wikang Likaoniya. Nanaog sa atin ang mga Diyos sa anyong tao. Tinawag nilang Siyos si Bernabe at Hermes naman si Pablo sapagkat siya ang nagapagsalita. Nasa pagpasok ng lungsod ang templo ni Siyos. Nang marinig ng saserdote nito ang nangyari, nagdala siya sa pintong lungsod ng mga turong may kwintas na bulaklak upang ihandog niya at ng taong bayan sa mga apostol. Nang malaman ito ni Bernabe at Pablo, hinapak nila ang kanilang mga damit at patakbong pumagitna sa mga tao. Sumigaw sila, "Mga Ginoo, huwag ninyong gawin iyan. Mga tao rin kami tulad ninyo. Ipinangaral namin sa inyo ang mabuting balita upang talikdan ninyo ang mga bagay na ito na walang kabuluhan at manumbalik kayo sa tunay na Diyos na siyang gumawa ng langit, ng lupa at ng dagat at ng lahat ng naroroon. Nang nakalipas na mga panahon, hinayaan niyang sundin ng lahat ng bansa ang kanilang kagustuhan. Gayon may nagbigay siya ng sapat na katibayan bilang upang makilala ninyo siya sa pagitan ng kabutihang ginagawa niya sa inyo. Binibigyan niya kayo ng ulan mula sa langit at ng masaganang ani sa takdang panahon. Binubusog niya kayo sa pagkain at pinipospos ng kagalakan ang inyong mga puso. Sa kabila ng mga pananalitang ito, nahirapan pa rin sila na pagpigil sa mga tao sa paghahandog sa kanila. Kita mo, dahil sa kakulangan nila. Makikita mo rito sa aklat ng mga gawa na si Siyos ay naging Diyos para sa kanila. Si Siyos ba ay Diyos? Bakit itinuring nilang Diyos si Siyos? Sapagkat si Siyos ay ginawa nila ng templo. Ang sabi diyan, nasa pagpasok ng lungsod ang templo ni Siyos. Yan. May templo ang Diyos-Diyosan nilang si Siyos. Alam mo, wala akong background patungkol kay Siyos eh. Pero narinig ko minsan kay Pastor Jinsen. Ano ba yung alam mo, itong mga lalaking ito, may kaugnayan ito sa panahon ng Genesis chapter 6, na kung saan ang mga anghel, nang makita nila ang mga anak ng mga tao na magaganda, ay kumuha sila ng kanilang mga asawa sa mga tao. Mga anghel ha. Ngayon, nung magkaanak ang kanilang mga asawa ng mga tao, nagiging mga higante. At ng panahon na yon, ang mga anak ng mga anghel na yon sa mga tao, anak ng mga tao, ay naging dakila ng kanilang kapanahunan. Nagtataglay ng mga kapangyarihan. Bakit? Kasi anak sila ng mga anghel. Amen po ba? Ay sino bang mga anghel yon? Hindi yon anghel na mga nasa panig ng Diyos, kundi yon ay mga anghel nasa panig ng kadiliman. Amen po ba? Yun ang tinatawag ng mga fallen angel. Kaya hindi na natin, wala akong background patungkol doon sa mga kasaysayan sa unang panahon. Mababanggit yung mga salitang mikryo, etc. Ganito, mga lalaking bantog noong nakarang panahon dahil sa mga kapangyarihan taglay nila. Tinuring silang mga Diyos ng mga tao. At dito sa aklat ng mga gawa ng kapanahunan ng mga apostol,
umiiral pa ito. Ngayon, sino si Siyos? Kung si Siyos ay naging anak ng mga tao, siya ay galing sa lahi ng anghel. Hindi nga lang sa anghel na banal, kundi doon sa anghel na fallen angel na sa panig ng kadiliman. Kaya mayroon siyang kapangyarihan. Yan ang sinasabi dito na sa binasa natin kanina, doon sa aklat ng Kolosas, na sila, bagamat may mga panuntunan, sila ay sumasamba sa mga anghel. Hello. Naintindihan po ba natin? Naunawaan natin? Kasi ang mga anak ng mga anghel, hindi lamang siya anak ng tao basta. Sila ay mga anak ng mga fallen angel. Kaya ang turing sa kanila ay mga anghel na rin. Kasi nagtataglay sila ng kapangyarihan. Anghel, pero masamang anghel nga. Kapag masama, sila ay nakabilang sa mga lahi na mga diablo o demonyo. Kaya ang kanilang pinaglilingkuran ay demonyo, anghel ng demonyo. Yun ang tinututulan ni Pablo na huwag nilang gawin. Huwag na nilang gawin yung mga ginagawa nilang pagsamba sa kanilang Diyos sa paraan ng mga pagano. Kundi magbalik sila sa Panginoon. Magbalik sila sa mga utos ng Panginoon. So makikita natin dito na kapag binulay mong mabuti, kaya nga tinutulan ni Pablo, huwag niyong gawin sa amin yan. Hindi kami Diyos. Kami tao rin tulad ninyo. Yan. Pero yung mga dakilang tao ng kapanahunan, si Bernabe tinawag nilang Siyos at si Pablo tinawag nilang Hermes sapagkat si Pablo ang tagapagsalita ng Ebanghelyo ng Panginoon. So nawa mabuksan ang ating kaisipan sa mga nakasulat sa Biblia, kasi dito sulat ni Pablo yan, dito sa Kolosas sulat din yan ni Pablo. Kaya ang mga patungkol sa mga pagkain dyan, walang kaugnayan yan mga kapatid sa utos ng Diyos. Yan ay utos ng tao. Si Pablo mismo ang sabi niyan, ang mga ito'y utos at aral lamang ng tao tungkol sa mga bagay na naubos. Eh bakit? Bakit natin susundin yun? Ay utos ng tao yun. Huwag natin ikakapit doon sa katotohanan patungkol sa mga kautosan ng Diyos sa lumang tipan. Sapagkat hiwalay ito. Hiwalay ito sapagkat ang gumagawa nito ay nahirati sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Bagamat sila ay mga Kristiyano na, ang dati nilang nakaugalian na pagsamba ay ginagawa pa rin nila. At nakikita natin sa aklat mga gawa, ang sabi nila kay Pablo at kay Bernabe, bumaba sa atin ang Diyos sa anyong tao. Kaya tinuring nila si Pablo na Diyos Kasi nga, sa harap-harapan, sinabi ni Pablo doon sa lumpo, tumayo ka, tumindig ka. Gumaling ka agad yung tao sa kapangyarihan ng pangalan ng Panginoon Kristo. Ay sila, mahilig sila sa kapangyarihan. Akala nila yung may kapangyarihan, Diyos na. Hindi tinuring nilang Diyos si Pablo. Di nila alam na si Kristo ang nagbigay ng kapangyarihan kay Pablo. Sa pagitan ng kanyang pangalan, gumawa ng kababalaghan si Pablo. At diyan makikita natin, monsan sinasabi ko na sa inyo, ang mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, ang mga hinahandog nila ay kamukha rin ng mga hinahandog ng mga tunay na naglilingkod sa Diyos sa lumang tipan. Nakita natin, nabasa natin na nagdala sila ng turo. Ang sobra nga lang, ang turo nila ay may kwintas pang bulaklak. Amen ba ba? Ang mga naghahandog sa Diyos sa lumang tipan, na mga turo na ihandog sa ipagpapatawad ng kasalanan, ay turo lang. Tupa. Yan. Minsan bato-bato. Depende sa kasalanang nagawa mo. Pero yung inahandog nila ngayon, dahil Diyos-Diyosan ang kanilang inahandugan, nagdala sila sa harapan nila Pablo ng turo at hinandog nila turong mayroong bulaklak pang sabit sa liig. O yan. Yan yung makikita na ang ginagawa nila, bagamat sila ay nagsasabi na sila ay Kristiyano, nahirati sila sa pagsamba sa
Diyos-Diyosan. At ang mga gawain nilang iyon, nung sila'y pagano pa, iyon ang tinutulan ni Pablo, hindi ang utos ng Diyos. Amen po ba? Kasi maliwanag na ang mga ginagawa nila ay inutos ng tao yon. Inutos ng kanilang mga leader. Inutos ng mga pundador ng kanilang mga sikta. Hindi inutos ng Diyos yon. Kung mayroon mang utos ang Diyos na kamukha nung sinusunod nila, yun ang utos ni Moises. Yun ang utos ng Diyos na inutos ni Moises. Dapat natin maintindihan mabuti para huwag tayong maligaw. Amen po ba? Purihin ang palakpakan nga natin ng Diyos. Hallelujah! Sabi sa chapter 3, dito na tayo ang mga talatang ito ang gawin nating conclusion. Binuhay kayong muli kasama ni Kristo. Chapter 3, beginning verse 1. Kaya't ang pagsumakita ninyo ay ang mga bagay na nasa langit sa kinaroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay ninyo ay nakatatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang tunay na buhay ninyo at pag siya'y nahayag, mahahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. Purihin ang Diyos. Hallelujah. So yun ang conclusion natin. Ang salita mismo ng Diyos ang ating conclusion, sapagkat yun, kapag binasa natin ang topic na tinuturo ni Pablo, pagdating sa huli, mayroon siyang conclusion. Amen? Hindi na mahirap gumawa ng sermon kasi basahin mo lang yan. Tapos na kaagad. Naintindihan na natin ang mga nakasulat doon. Hindi natin ang mga araw na pamaminga na sinasabi ay yung mga utos doon sa lumang tipan patungkol para sa mga Hudyo, para maalala nila ang pagkilos ng Panginoon sa kanilang mga buhay. Ang natatandaan ko yung araw ng Abib, no? Abib, ipinamamahinga nila, itinuturing nila araw ng pamamahinga. At nag-uutos pa si Moises na ipangilin ninyo ang maraming mga araw na pinangingilin sila. Pati mga araw ng kapistahan, pinangingilin nila yon. Pero, nung dumating na si Jesucristo, ang mga kautosan na yon ay wala na. Hindi na natin ginagampanan sapagkat si Kristo ang katuparan ng lahat ng mga kautosan na yon. Amen? Nung mamatay si Jesucristo, ginampanan na ni Kristo yon. At ang buhay natin ngayon, dapat nakaugnay na sa Panginoon. At kung anong sinasabi ni Jesucristo, yun ang ating susundin. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah! Purihin ang Panginoon.